Oras, alas 7 ng gabi. Ma Ngayon ako, panggabi ako ngayon. Kaso may mga nag-message sa akin ng special booking. So, hindi muna ako pipick up sa Lalamove. So, unahin ko muna tong special booking. Delivery sa Marikina, at yung isa naman, isang tropa na na kailangan ng spare parts ng motor. So magdi-deliver din ako sa kanya, isang Pasig Pinagbuhatan C600, isa naman Marikina Heights. So unahin ko muna sila. Siguro pag nasa Marikina Heights doon lang ako kuha ng pabalik. Kasi magtatagal pa ako pag kumuha ako ng booking sasabayan ko sa kanila ng oras na rin naman. So ang habol ko alas 9 makabalik na ako ng Taguig, kasi alas 9 yan makukuhaan pa na booking sa Marikina pa Taguig. Yan. So kaya nga pala ako ginabi, kasi dapat i-schedule to sa change oil, at saka papalit na ako ng brake lever. So left and right papalitan ko na ng bago. Kaso yung tropa nating mekaniko Casa Rusi pinagsama, naka-absent pala. So try ko na lang bukas. Yun nga lang babaklasan naman ako ng ng windshield. Hirap pa ng baklasin ng bracket na to. Yung bracket okay lang, yung windshield ang hirap pa naman itansya sa butas. So yun, drive muna ako, and siguro mamaya na lang pag malapit na tayo dun sa unang delivery ko sa Pasig, update tayo. So far ngayon medyo hindi naman matraffic pala dito sa Acacia. So yung traffic na yan nakikita nyo, dyan na yan mismo sa may yung papasok ng Acacia Lane. Yan lang yan. Pero maluwag naman sa bandang unahan. Kasi kung matraffic na yan, doon pa lang sa Petron, na yan, talagang bumper to bumper. So dyan lang yan ang traffic niyan, yung mga papasok. Okay, balik ako once malapit na sa pick up, sa drop off ng item. Ayan, dito ako sumorgat ako rito sa may Napindan, palabas ng C6, kasi medyo less ang traffic dito kesa dun sa may yung sa may bandang lampas ng ng munisipyo. Na traffic dun ganitong oras. Medyo maliwanag naman dito sa akin, papaano kabisado ko rin naman yung daan dito, kasi dito rin ako nagtrabaho bandang Napindan na 3 years ago. Kaya so yung rides namin kahapon sulit yun. So yung mga kulang, yung mga kulang sa tulog, doon kami. At pala sumorgat na ako ron sa may barangay. So dito na tayo, nakalimutan ko. So pare-parehas kami kulang sa tulog. Pero tama naman, next time pag Sabado ang rides, siguro
oras namin siguro para walang di mahirap. Kung palabas din naman ng Manila, siguro mga alas 7 take off, the best na yun. Para yung ibang may naka-duty ng gabi, yung ibang mga napupuyat sa overtime dahil Friday, nakakapagpahinga pa ng maayos. So nakakatulog pa sila ng maayos, hindi kagaya ng mga alas 3, alas 4. Hindi naman hindi naman matraffic yung mga mga pupuntahan. Siguro na lang kapag alam natin ay mga dadaanan natin is traffic ng Sabado at Linggo, siguro mas maaga. Pero kung mga kagaya na Laguna, matraffic talaga. Pero nung bumiyahe kami nung Sunday, medyo okay naman. Pero dahil sasakyan talaga. Sa Bulacan, pwede rin naman nung medyo tanghali. May ibang way naman doon sa bypass. So, sa rides namin talaga, never kaming sumakto sa oras talaga. Langit. May shortcut dito palabas ng C6 na hindi mo na kailangan maghanap pa ng U-turn kasi paglabas mo agad, tawid ka na lang agad. Nasa U-turn slot yun yung lalabasan ko rito. Ito, kagaya na ito, maluwag na, maliwanag na sa ngayon. Diba? So, yun na, lapit na rin tayo sa patutunguhan natin. Yan, kanan tayo rito. Diyan sa kabila, diyan ako dati nagtatrabaho, yung bodega dyan, yung mga fiber optic. Dati lang to, masikip lang to yung kalsada rito. Talagang pag umulan, baha kagad to, lubog. Buti nga nilakihan nila kasi karamihan dito dumadaan puro truck. Kaya lalaki mga cement. So mabuti nila na nilakayan nila rito. Yan. So dito medyo matraffic na. Yan, kasi palabas na to ng C6. Tapos may U-turn, yung sa dulo nito tatagos ko sa U-turn slot. Yun na nga, gumanda na rin yung kalsada rito, tigayan noon. Saka talagang mailaw na, at saka may dami ng mga negosyo. Nakakatawa naman. Noon medyo pag ganitong oras medyo madilim na sa ibang parte na ito, lugar na to. Kaya ngayon liwanag. So kaliwat kanan may mga nagtitinda. Yan, dito tayo ngayon lalabas. Paglabas mo yan, U-turn slot na yan. Hindi ko pala. Bakit ganun? Tinakpan na ba nila dyan? Ano yan? So ayan dito, labas tayo rito. Actually kanina may daan dito, kanina yung bago tayo kumanan. Kung diniretso natin to, dito ang labas nun. Kaso ang daming hams naman dyan, kaya ayokong ayan. Tapos tayo rito, tapos meron ng U-turn slot dito banda. So, chenyas ka na para sa U-turn slot. U-turn slot dito alanganin. Doon dapat ako lalabas kanina sa kabila, kaso alanganin. So, di ka rin makakapag U-turn slot. Kaya diretso tayo, patawid na tayo ng Pasig. Tawid na tayo ng Pasig, ng Ilog. Ang inaalala ko yung gulong ko sa likod kasi natusukan niyang kahapon. So kaninang umaga tinanggal ko
Pinahanginan ko lang kasi nga meron naman akong sealer. Kaso hindi ko lang alam kung tatalab ba yung sealer. Pero ngayong bago ko malis, chinek ko, as is pa rin naman yung tigas nung gulong. Mamaya ako na lang malalaman talaga pagbalik ko ng Taguig kung lumambot ba siya o hindi. Kung lumambot siya, bago lang naman tong gulong ko, parang May or April ako nagpalit. So papavulcanize ko na lang muna. Makapal pa naman pero may spare naman akong gulong sa bahay. So dito tayo papasok. Dito ang tinuturo ng mapa, itong pasokan na to. Pinagbuhatan. Okay. Daming tao rito. Kalsada. Gano'n pa ba kalayo? 800 meters. Lapit-lapit na rin, kaso ito yung mga dadaanan ko rito. Yan, mga ganyan. Naalala ko ngayon yung gulong ko dahil puro humps. Tapos yung mga kalsada nila, yung luma na nakausli na yung mga graba. Yung graba pa niya malalaki. Ayan. Okay, so katapos ko lang nagbaba nung mag-deliver nung throttle cable kay tropa. Grabe yung gastos sa motor niya. Maabot siya 10,000. So ayan yung nangyayari sa PMS. Pag nag PMS kayo, lagi nyo i-check sa motor ninyo. Hindi lang yung langis, titingnan nyo rin yung mga wire. Dahil yung wire, isa rin sa mga tinatamaan yan, nagkikiskisan yan. Once na nagkikiskisan yan, naluluto yan. Ayun ang mga nangyayari, kagaya na sa kanya. At ilan na nangyayari na ganyan sa mga motor. Nasunugan ng wire hanggang sa masaklap na, pati yung ECU mandadamay. So maging leksyon sa atin kapag pag may motor tayo, PMS, hindi lang yung CVT, i-check din natin lahat ng mga wires, yung mga lalo yung mga wires na walang cable tie, check natin. Kung maaari, i-cable tie na natin yon para hindi na sila magsiksikan. So yun, nakakaawa lang si tropa talaga. Laki ng ginastos niya. Sabi niya kulang-kulang 10,000. Ang mga pyesa pa niya galing yun sa galing yun sa mga second hand. Yun. So tama nga, yung traffic kanina, mga ilang metro na lang yung layo. May intersection, kaya nagka-traffic ng ganon. Saka yung yung mga sumasalubong na motorista, so kinain na yung kabilang linya. Yan na Kainta na tayo, tawid nito Kainta. Di ba Kainta o Pasig pa rin to? Hindi kasi ako nadadaan dito.
kalsada rito ha. Maganda na ngayon no. Dati may mga tama rin yung kalsada rito, parang buwan. Yun, pamarikina tayo. Yan, dito tayo sa Amang Road. Tagus nito Marcos Highway. Tapos tawid na tayo pa Marikina. Then para na tayo rito after ng McDonald's. Highway Marikina, Antipolo pa to. Ayan, Sumulong Highway Antipolo. Ano to, boundary ng Marikina at Antipolo. Yan sa intersection, kakanan, kakaliwa ako dyan. Katipunan yan. Ayan, Katipunan na to. So lapit na tayo, Marikina Heights. Sa ano, drop off. Si ano, okay guys, ito sinama ko na yung ano, yung drop off ko, sinama ko na. Mag-siopaw daw kami dun sa ano, dun sa Siopawan. Ha, dalawa. Ito, on na yan. Say hi, ganun ka. Naka-on yan. Say hi, ganun. Hi, hi. Hi mga katropa. Ako yung customer. Nagutom ako, sumama. Yan, so bili lang kami ng siopaw. Yung mumurahin na siopaw, pero masarap. Yan. Yung budget meal na siopaw. Yan. Diba? Namiss ko tong ano Marikina Heights eh. Sa gabi masarap dito sa Marikina Heights, pero pag sa araw parang hindi na ano. Oo, lalo na pag may pasok. Sobrang traffic na kasi, hindi kagaya dati. Hindi, matraffic talaga na. Hindi lang dyan sa Ordones. Hindi na kagaya dati.
Yan. Dito. Kakanan ako dyan. Yan, yung gasolina ko nagbi-blink na. Yan, malapit na tayo kay Terza Cruz the Third. Terza. Yan. Ano to, 24/7 itong tindahan na to ng siomay. Yan. Kain tayo rito, tag-isa lang. Kain tayo, tag-isa lang. Kita tayo sa labas. Yan, Terza. Yan, dito ako kumakain. Kapag naglalalamove ako at may marikina ako. So, budget meal dito, 2 siopaw, sold na ako doon, 44. So, ibaw naman akong tubig. Yan, ito kasi bukas to sa araw, bukas to. Yan, bukas yan sa araw. So, pag gabi, sinasara lang yan. Talagang ano lang sila rito, take out. So, ang per order dito, 22 pesos each. Asado, bola-bola, pati yung mix. Asado, bola-bola. So, yun. Okay na, nakapag-take out na tayo ng siopaw para dun sa aking mga junakis. And so, libre mo ako sa Mercury. Lilibre daw ako ng ng angkas ko sa Mercury. Oishi, yes. Yung maanghang. Yung curl. Oh, tangi kahapon pa ako nagke-crave doon sa beach. Yung yung curl lang siya na Oishi. Yung tinuturo ko yung kulay orange yung ang tawag doon? Basta yun. Seafoods curl, nakaganon. Yan, so nilibre ko ng aking angkas. Yan. O, diba? Alam mo, dito talaga sa Marikina masarap night ride. Ikot ka lang ng Marikina. Kung kayo ng tropa mo, yan, ikot-ikot lang kayo. Alam, parang iba na ata na daanan namin ngayon. Hindi ito yun eh. Sa iba kami dumaan. Paano yung nangyari yun? Dito tayo, tingnan natin dito. Ano, sa iba na kami dumaan. Paano nangyari yun? Hinahanap ka na ng magulang mo. Ay, konti na lang, makakapagpagas na tayo. Marikina, Makati. Pooling naman to. Grabe naman. So ba to? Legazpi Street, village? Hindi, yoyo ko dyan. Ano ba yan? Nagulog na tayo pag Ang tutulog. Biyahe pa nga ako eh. Yan, malapit na. Malapit na si kami. Sabi. Okay na, idadrop ko na si angkas ko. At papagas na rin ako after diretso na ng Taguig. Makapagpahinga naman. Hindi. Ano ba? Diyan na nga. Daalis na tayo. Nagtatampo sa atin si OBR. Kasi dito niya ako pinapatulog. Okay.
So time check, oras alas 10:27 ng gabi. Namiss ko yung radyo ko pag ito oras tayo. So at ako ay magpapagas sa refill, 50 pesos ng per liter. Kamura talaga dito sa Taguig, ay sana Marikina. Palabas tayo ng palabas na ako ng Marcos Highway. Dito sa lugar na to, ganitong oras may mga nakatambay na dyan dito yung Sabungan. Buhay na buhay yung Sabungan dito. Na tayo ng Marcos Highway. May mga nakabook pa Makati, 2 pooling. Ganitong oras ibubok mo ng pooling. Alam mo yung kawawa naman tong mga rider na to. Ayan na nga lang din, ganitong oras nga kaya bumibiyahe sila dahil merong dahil merong tawag ito night differential sa sa fee, tapos ipupuling mo pa. Diyan na nga lang din sila bumabawi. Okay lang sana kung i-receive lang to ni rider, bukas na ng umaga di-deliver, kasi pooling naman ba? Baka mangyari pa nga yan pag dineliver ngayon, magiging problema pa sa receiver, mag-aantay pa dun sa rider. So pag pooling kayo at lalong this oras ng gabi, pupooling dun sa mga receiver, huwag naman sana maging pasaway. Alam nyo naman na may darating sa inyong parcel na ganitong oras ang booking at pooling. Expect ninyo na may di-deliver yan at any time of the day. So makipag-coordinate na kayo kay rider kung anong oras niya may di-deliver yan, kasi nga pooling. So kung ano yung availability ni rider na idaan dyan sa inyo, dahil magdo-double booking yan. Sana naman
unawain nyo rin naman ng mga rider. Sa dami ng mga delivery app ngayon, talagang pahirapan ng kumita. Hindi naman kagaya ko at age of 45, kahit bumalik ako sa trabaho, pahirapan din lang. Una syempre yung age gap, yun lang. Kaya kung may kakagat nitong pooling na to, swerte. Kung wala, ayan, masahan na ninyo ang deliver nito na ganyan, siguro alas 5 ng umaga na yan.
Kalayaan Avenue. Tagig na. Okay. Oh, ito sila tropa. Kasama si misis niya. Sarap ng ganyan. Kahit gabi ka bumibiyahe, kasama mo asawa mo. Kahit ako, gusto ko yung ganyan. Alam mo yung nakakaramdam ka pa rin ng security. Hindi ka matatakot sa gabi kahit alam mong gabi na. Kasi andyan si misis mo pang palakas ng loob. Dati ganyan kami ni misis eh. Sa gabi sumasama. Kaso di naman kami gabing gabi. Umuwi rin din gabi ng siguro makakuha ko ng biyahe sa gabi. Yun lang. No, suabe. Ilang minutes? 20 minutes. Tagig, tagig, tagig. Dito na ako. Suabe ng ano ko. Pinagsama. Uwian na. Di na masaya. Para lang ako naggala. Para naggala ka na hindi ka kumita. Joke lang. Okay na, dito na ako.